Baka 2042, 2045, rapture na. Baka lang. No? So we thank the Lord at naabot natin ang year 2025. Tulad nga sabi kanina, si Tatay Alcala, 85 na. Amen. Tayo kaya, ilan kaya ang abutin, no? O, Pastor Booth, 72, parang 52 lang. Amen. Pastor Bong, parang 44. Amen po ba? And thank the Lord, ano po, ang Diyos ay mapagbiyaya at ang Diyos po ay patuloy na kumikilos sa bawat isa sa atin. At naniniwala po ako na ang Panginoong Diyos ay siya yung Diyos natin nung last year, nung nakaraang taon, siya rin yung Diyos natin ngayong taon. Amen. Baka mamaya nagbago kayo ng Diyos, ha? Mahirap yun. Napunta sa mga Diyos-Diyosan, ano? Yun, no? Yan ang mahirap. So, ngayon po umaga, ay nais kong buksan natin ang Colossians chapter 3. Colossians chapter 3. Shall we rise up and read it responsibly? No, basahin po natin ang sagutan. Maiksing talata lang po. Hanggang verse ano lang po ito. Chapter 3 verse 1. Very familiar chapter sa inyo ito. At alam ko, maaari sa iba sa inyo ay memorize na ito. Ano po, hanggang verse 17. Okay? Basahin po natin ang sagutan. If you then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Mortify therefore your members which upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, covetousness, which is idolatry. In the which you also walk sometime when you live in them. Lie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his deeds. Where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, barbarian, Scythian, bond nor free, but Christ is all and all. Forbearing one another and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body, and be thankful. Let us all together, verse 17. And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Tayo po'y manalangin naming dakilang Diyos. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa araw na ito na binigay niyo sa amin. Salamat po sa inyong kahabagan, sa inyong biyaya, at patuloy na pagkilos sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po sa oras na ito na hindi po kami nahadlangan ng kaaway upang hindi kami makadako sa lugar na ito upang purihin ka at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Pangunahan niyo po kami ng iyong banal na Espiritu. Ipaunawa niyo po sa amin, Panginoon, ang iyong mga salita upang minsan pa ito ay maging kapakinabangan at maging kalakasan sa aming mga buhay at higit sa lahat sa aming espiritual na buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Binabalik namin ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po yung mga kaupo na. And
dito po sa, alam mo, ito, January tayo ngayon. Amen? At nagdiwang tayo ng Kapaskuhan at ng selebrasyon ng bagong taon. Ano po? Nung 31. Tama po ba? Ngayon, mayroon po mga hamon sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Sa 2024, marami pong naging challenge po sa atin. Marami pong mga trials, na dinaanan tayo, maraming pagsubok, may mga disappointments, may discouragement, may problema. Lahat ng yan ay dinaanan po natin in the year 2024. But now, I do believe, Christians, that in this year 2025, yung Diyos na kasama mo noon, yun din ang Diyos na makakasama natin ngayon. Amen? So, our message this morning, ay patungkol po sa ating buhay, buhay Kristiyano sa taong 2025. Okay? 2025. May mga bagay po na sinasabi sa banal na kasulatan that Apostle Paul tells us that, sabi niya in verse 1, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. So sabi po ni Apostle Paul, kung kayo ay binangon kasama ni Kristo, hanapin ninyo yung mga bagay na nasa itaas. Amen? Yung mga bagay po na nasa lupa, yung mga bagay na nandito po, mga temporal, given na po yan eh. Amen? Nakita na natin yan, and we are dwelling at this point of time, we are dwelling on earth, we are not in heaven. Yan, dito pa po tayo sa lupa, and this is very challenging life, sa buhay na ito, sapagkat nandito pa po tayo. Pero sabi ng Panginoon, ang sabi po ni Apostle Paul, kung kayo ay ibinangon kasama ni Kristo, kasama po ba kayo doon? Amen? Tayo po ba'y ibinangon kasama ni Kristo? Hanapin yung mga bagay na nasa itaas. Okay? Ituon ang iyong pagmamahal sa mga bagay na nasa itaas. At huwag sa mga bagay na nasa lupa. Minsan ang pinag-aaway-awayan, mga bagay na nasa lupa. Amen po ba? Marami nag-aaway sa lupa. Marami nagpapatayan sa lupa. Marami nag-aaway sa mga ari-arian, maski magkakapatid, nag-aaway-away. Tama po ba? Maski mga angkan, doon po sa amin sa Isabela, pinag-aawayan, nagpapatayan sila dahil po sa lupa. Magkakamag-anak po yan. Yung iba naman, nagpapatayan dahil sa politika. So, ito yung mga bagay na nasa lupa. Pero ang sabi ng Panginoon, ang sabi sa verse 2, ituon ninyong pagmamahal sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa lupa, sapagkat kayo ay namatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Amen? Ye are dead and your life is hid with Christ. Ye are dead. Amen? Tayo po yung mga patay na. Paano yung pastor? Though we are alive, but we are dead, sabi ng Bible. Amen? Patay na po tayo doon sabi diyan, when Christ, who is our life, shall appear, then He shall also appear with Him in glory. Sabi po diyan, kapag si Kristo na siyang ating buhay ay mahayag, ganun din naman mahayag kayong kasama niya sa kaluwalhatian. Amen? So ito naman hinihintay natin eh. So maliwanag yung sinabi ni Apostle Paul about the spiritual reality, yung katotohanan ng buhay na spiritual na ating pong kinalalagyan ngayon. Yung ating pong spiritual position, yung ating pong kalalagayan sa harapan po ng Diyos. Sa harapan po ng Diyos. Mga minamahal, may mga bagay na sa taong 2024, 2024, iniwanan natin at pumasok ang 2025. May mga bagay na dapat manatili in the year 2025. Amen? Something that must be retained in the year 2025. Unahin natin yung mga bagay na mananatili. Okay? Mga bagay na dapat manatili. Okay? So, in this verse, Apostle Paul is reminding us, Christian, that we are raised with Christ, and when He died, we died.
Nung namatay si Kristo, namatay ka. Nung napako si Kristo sa krus sa Kalbaryo, kasama kang napako sa krus sa Kalbaryo. Amen? Kaya nga, hindi po ganon kadali na sabi nga nung iba, ang hirap pala maging Krisyano. Tama, ang salvation madali, pero ang buhay Krisyano hindi madali. Amen? Kasi yun yung buhay na ipinako na kasama ng ating Panginoon Kristo. Hindi po pwede yung tsuwari-wariwap dito sa buhay Krisyano. Amen? Are you with me, Christians? Amen po ba? Mahirap po, talagang mahirap. And always remember, Christian, that we are not in the playground, we are in the battlefield. Amen? And from time to time, nakikipagdigma tayo, nakikipaglaban tayo, nakikipagbaka tayo, sapagkat may labanan dito sa lupa. From time to time, the devil is always working. Ang sabi ng Bible, he is like a lion. Tama ba yan? A roaring lion seeking whom he may devour. Amen? Pag-alagala lang po siya, naghahanap ng biktima. And sometimes, Christians are victim of the devil. Amen? Minsan nga, marami pong atake sa atin ng diablo. Ano po? Walang exemption, maski sa amin po mga pastor. Ano po? The devil is always working. Gusto niyang igiba tayo. Ano po? Gusto niyang mabuwal ka. Ano po? Gusto niyang ikaw ay kung tutusin nga, gusto ng iba, mamatay ka na lang. Amen? Tama po ba? Nandiyan po tayo, mga kapatid. So, pinapalalahanan po tayo, na nung siya po ay nabuhay sa mga patay, tayo din po ay nabuhay sa mga patay. Nung si Kristo ay namatay sa krus sa Kalbaryo, tayo din po ay napako sa krus sa Kalbaryo. Amen? Yun po yung sinasabi doon, mga kapatid, na sa Galatians chapter 2, verse 20. So, anong dapat natin gagawin, mga kapatid? We must have our attention, we must have focus, magkaroon tayo ng focus, yung attention natin doon sa mga bagay na nasa itaas. Amen? Because God is always calling and getting our attention, pero minsan yung mga Christian, yung mga mananampalataya, nababaliwala yun. Tama po ba? Nababaliwala po yun. Mas iba yung pinahalagahan, kaysa doon sa mga bagay na nasa itaas. Thank the Lord, sapagkat naniniwala po ako, itong church na ito, ang Pilgrim Bible Baptist Church, ay patuloy na gumagawa sa ubasan ng Panginoon. Amen? Kahapon, andun kayo sa Antipolo. Tama po ba? At nag-practice ng choir. Tama po ba? Isa po yun sa gawain ng ating Panginoon, to support the ministry, to support the National Baptist Day. Maganda po yun. It's an honor to us, Christian, na na-recognize ang Baptist sa Pilipinas. Amen? Ipanalangin natin yun at ikatuwa natin yun that we Baptist, ay may celebration ng ganito. No? Wala nang maraming salita. No? Dapat yung mga Christian supportive. Amen po ba? Yung mga pastor supportive. No? Minsan kasi nagkakaroon ng mga tawag dito, hindi pagkakaunawaan. Tama po, Pastor Butch? Oo, maging maunawain na lang tayo. Amen? Oo, mag-unawaan na lang sa isa't isa. Okay? So dito makita natin, mga kapatid, in verse 10, sabi doon, have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. So magkaroon tayo, sabi po dyan, magkaroon tayo. Colossians chapter 3, verse 10. Tama ba yung binasa ko? At isinuot ang bagong pagkatao na nabago sa kaalaman ayon sa anyo niya na lumikha sa inyo. Okay? Magkaroon and have put on the new man. So, maliwanag, mga kapatid, na dapat isuot natin. Okay? Isuot natin ang bagong pagkatao. No? Dapat nandun pa rin po yun na nabago sa kaalaman after the image of him that created him. Ayon sa anyo na lumikha sa atin. Okay? So magkaroon tayo, mga minamahal, ng malalim na kaalaman sa ating Panginoon Kristo. No? Maging malalim tayo. You must
go deeper. Ano po? In the knowledge of the Lord Jesus Christ. No? Maging malalim tayo sa ating Panginoon. Kasi ang mundong ito talagang pasama ng pasama. Ang mundo po hindi pabuti. Ang mundo po ay pasama ng pasama ng pasama. Hindi na po talaga magiging maayos ang mundo. Amen? Tanging kay Kristo lang pag-asa natin. Kahit sinong pangulo ng bansa ilagay mo dyan, talagang magulo pa rin ang ating pamahalaan. Amen? Sabi natin, pagka nailagay siguro itong pangulo na ito, magiging maayos ang takbo ng ating bansa. Ano po? Naalala ko si George Washington, First President of the United States, when he say, we cannot rightly govern the world without God and the Bible. Hindi natin mapapamalaan ang mundo kung wala ang Diyos at wala ang Kanyang salita. Amen? And thanks God for that, mga kapatid. Kaya dapat pag nagpili tayo ng mga tumatakbo, dapat yung mga godly person, yung may takot sa Diyos, yung mga makita natin na may mga servant heart. Okay? Magkaroon tayo ng malalim na kaalaman sa ating Panginoon. Ano po? At mabuhay tayo kay Kristo. Hindi sinabi diyan, mabuhay ka sa sanlibutan. Amen? Though we are here on earth, but we must live for Christ. Amen? Mabuhay ka para kay Kristo. Ano po? Sa Panginoon tayo dapat mabuhay. Kaya sabi diyan sa Colossians 3:18, Colossians chapter 3, verse 12, put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering, isuot sa magatuwid ang mga gaya ng mga hinirang ng Diyos, banal, iniibig, kaloob-looban ng mga kahabagan, kabaitan, kababaan, loob, kababaan ng pag-iisip, kaamuan, pagbabata, forbearing one another and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. Alam mo, nakakalungkot isipin, ilang Pasko na nakakaraan, hindi pa tayo nakapagpatawad. Amen? Tama po ba? Di po ba? Amen po ba? Ilang taon na nakakaraan, pero hindi pa nakapagpatawad. Ano po? At hindi pa rin napatawad. Alam mo, mabigat talaga yun eh. Di ba, Pastor? Mabigat talaga yung magpatawad. Ano po? Pero yun ang kalooban ng Panginoon. Ano po? Patawarin mo na siya. No? Amen? Amen? Oo, para mabalik yung dating sigla. Ano po? Ng fellowship sa ating Panginoon. Ano po yun, mga kapatid? Ano po? Kaya, maliwanag na itong mga bagay na dapat manatili sa atin in the year 2025 ay yung magkaroon ka ng malalim na kaalaman sa Panginoong Kristo. Magkaroon ka ng malalim na relasyon sa Panginoong Kristo. Magkaroon ka ng intimate relationship with the Lord Jesus Christ. Magkaroon ka ng buhay na kay Kristo. Magkaroon ka ng mga godly virtues. Ano yung mga godly virtues? Yun yung po yung sinabi doon, bowels of mercy. May mga Kristiyano walang habag. Amen? Oh, Pastor, meron. Gusto niyo sabihin ko sa inyo? Huwag na. Amen? Bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering, forbearing one another, forgiving one another. So yun po yung mga godly virtues of which sometimes this is missing. Ano po? Nawawala ito sa mga buhay ng mga Kristiyano. Hindi po, alam mo, sa tingin nyo ba, tatanggapin ng Panginoon yung ating pagsamba? Ano po? Without carrying this godly virtues? Palagay ko, medyo alanganin. Kaya nga, di ba, sabi ni Lord, bago ka pumunta sa altar, before you worship Him, dapat yung mga load mo, iwanan mo muna. Amen? Tama po ba? Para pagdating mo sa pananambahan, you are so excited. Amen. Sunday na naman ngayon. Worship day. O gabi pa lang, nag-prepare na. Amen. Hindi yung pagka-araw ng linggo. Parang walang sigla. Amen. Pagdating sa church, wala ding sigla. Oo. Pagpasok niya sa pinto, nakasimangot. Salamat sa Diyos. Nakita ko kanina mga nangangiti. Amen po ba? Diba?
ang sama kaya nun, pagpasok mo pa lang sa bahay sambahan, nakasimangot na. Anong sabi ng iba? Hindi ito good vibes. Are you with me, Christians? Dapat magsaya tayo. Tama po ba? Because we are celebrating the Lord. We need to build an intimate relationship with the Lord. Ano po? So that when we build our intimate relationship with the Lord, we can build our intimate relationship also to other Christians. And the Bible says, forbearing one another, love one another. Amen? Sometimes that is missing. May mga Kristiyano, may mga mananampalataya, holier than thou art attitude. Parang ang tingin mas banal siya kaysa dun sa iba. Hindi naman nagsusolwening. Yung mga ganon, amen? Hindi naman nag-i-encourage. Tama? Imbis na maging encouragement, discouragement. Amen po ba? Tapos pag may mga ambagan, hindi naman nag-aambag, pero holier than thou art attitude. What's that? Amen? Disgraceful to the Lord. Amen? Nakakahiya po yun sa Panginoon. Ano po? Christians, ito yung mga bagay na manatili sa atin. Yung kabanalan sa Panginoon. Sa chapter 4 ng Colossians chapter 2, continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Magpatuloy ka sa pananalangin kung naging tapat ka in the year 2024. Dapat mas laging tapat ka. Maging tapat ka sa year 2025. Amen? Sabi nung iba, naging tapat naman ako last year. Medyo laylo muna ako ngayong taon. Hindi pwede ba yun? Amen? Laylo ngayong taon. Brother Tirso, laylo ka ba ngayon? Lalo pa, amen? Di ba? Ito, Brother Tirso, nakikita ko na to kasi bulan pa eh. Na? So, what is this, Christian? Magkaroon tayo ng an effective prayer life. Ano po? Yung pananalangin. No? Pag prayer meeting ba, nandito tayo? Amen. Dapat po, ano, maging epektibo ang ating pananalangin. Ano po? Tuloy-tuloy. Continue, sabi po dyan, tuloy-tuloy. Continue in prayer and watch in the same. Magbantay ka. Habang nananalangin ka ng tuloy-tuloy, magbantay ka. Sa gayon din na may pasasalamat. Okay? In verse 3, look at this, Christian. With all, praying also for us that God would open unto us a door of utterance to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds. Ano sabi po dito? Bukod dito ay manalangin din para sa amin na ang Diyos ay magbukas sa amin ng pintuan ng pananalita. Dapat ipinapanalangin yung mga pastor. Amen? Are you praying for Pastor Bong? Mahina. Amen? Tingnan mo yung mga Baptist, pati sa amen, mahina din eh. Di ba? Sa amen na lang yan, pero yung mga Koreans, ang bihira. Ang iingay nila, amen? Puro tayo, pambihira kahit sa amen lang. Amen? Amen. Hindi yung natipid. Diba? Salamat sa Diyos, malakas ang amen nyo. Pinapanalangin natin si Pastor Bots na gamitin pa siya sa Thailand. Amen? To reach our people in Thailand. Diba? Dapat pinapanalangin. Kasi sabi ni Apostle Paul, look at this, Christian. Ano po? Sabi niya, bukod dito, manalangin din para sa amin. Hinihingi na Apostle yung panalangin ng mga kapatiran para sa atin, sa mga leaders, sa mga pastor, sa mga misyonero. Ano po, nasabi diyan, upang magbukas sa amin ang pintuan ng pananalita, upang salitain ang misteryo ni Kristo, na dahil dito ako rin ay nakatanikala. Mga minamahal, yung mga Kristiyano pala dapat laging nananalangin sa mga missionary, sa mga pastor. Amen? Christian, kailangan namin ang prayers nyo. Amen? Para manatiling mabuksan ang aming mga bibig sa misteryo ng ating Panginoon. May mga Kristiyano, pag yung pastor, hindi na nakapag-preach ng, hindi na nakapag-preach ng matagal, sabi nila, ala, hindi preparado si pastor.
Di ba? Tama po ba? Pag nag-preach naman ng mahaba yung pastor, ala, mukhang yatang magandang nakain ni pastor. Di ba? Amen? Pag nag-preach ng mahaba, ala, anong oras na? Gutom na ako, nagugutom na. Amen? Lupay-pay na. Pero pag nag-preach na iksi, sabi naman, ano ba to? Parang hindi handa sa pastor, hindi yan nag-aaral. Tama po ba, amen? Minsan walang papupuntahan eh, no? Amen? Pero ano ba talagang tama? Anong tama? Mahaba o maiksi? Amen. Christians, mga minamahal, maging epektibo tayo sa ating prayer life. Sama natin ang mga pastor. Ano po? Sama niyo po kami sa mga panalangin niyo. Okay? Sabi po sa chapter 4, verse 6, verse 5, verse 4, that I make it manifest as I ought to speak, walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man. Mga minamahal, upang mahayag daw po ang Panginoon ng nararapat na sabihin, salitain, lumakad sa karunungan tungo sa kanila na nasa labas. Okay? Na sinasamantala ang panahon. Redeeming the time because the days are evil. Sabi ko nga kanina po mga kapatid, ang araw ay pasama ng pasama, hindi po pabuti. Hayaan ninyo ang inyong pananalita ay laging may biyaya na tinitimplahan ng asin. May asin, seasoned with salt. Hindi yung nakapagsalita lang, dapat may asin. Ano po? Kaya kung tutusin, we need to memorize the scripture. Okay? We need to look always, we need to read always, and memorize the scripture. Para pag nagsasalita ka, laging may timpla ng asin. Amen? Upang malaman nawa ninyo kung paano kayo nararapat sumagot sa bawat tao. Mga minamahal, maging mabunga tayo na mga saksi sa paningin ng ating Panginoon. In other words, Christian, we are to live like Jesus lived. Amen? Napakahirap nun, pero kaya nating gawin yon. Amen? Kailangan nating mabuhay ng katulad ng ipinamuhay ng ating Panginoong Kristo. We are to live out of the fruit of the Spirit. Yung bunga ng banal na Espiritu sa buhay natin. And it's day by day. And it's, oras-oras, minuto, ipinamumuhay po natin. It's not only on Sunday. It's not only on Thursday or Wednesday prayer meeting. It's not only on worship. Ano po, pag Sunday, nasa worship tayo. Hindi po yun. Hindi po yun ang nais ng Panginoon. We are challenged by God to live. Ano po? Our life with genuine spiritual values. Amen? Genuine. Ibig niyo sabihin genuine, ano po yun? Totoo. Amen? Totoo na ipinamumuhay natin si Kristo. Not only on Sunday. Ano okay? Hindi lamang po paglinggo. Kasi may mga Christian Sunday lang. Okay? At hindi po yung values ng mundong ito. Hindi yung values ng sanlibutan ito. Ang mga bata, nakakapag-adapt po ng mga salita na hindi maganda sa labas. Amen? Pero hindi po yun, sabi ng Bible, no. Hindi po yung values ng sanlibutan. Yung values po ng Panginoon. So, ibig sabihin mga kapatid, dapat susundan natin yung perspective ng Diyos. Ano po? Sa bawat desisyon, sa bawat ginagawa natin, sa bawat plano, at sa bawat layunin, kailangan i-consider natin yung liwanag ng eternity. Amen? Yung liwanag ng ating Panginoon. Pagka nagpaplano ka, kasama mo ang Panginoon. Amen? Pag magdidesisyon ka, kasama mo ang Panginoon. Amen po ba? Kasi tinawag tayo mga kapatid, we are called by God, ano po,
to become a heavenly-minded people. Amen? Christian are heavenly-minded people. Minsan, ang nagiging level ng mga mananampalataya, minsan mga kapatid, yung kaisipan ng sanlibutan eh. Iba po yung wisdom of this world sa heavenly wisdom. Amen? Iba po yung knowledge of this world sa knowledge of God. Magkaiba po yun. Sa secular, meron tayong knowledge dyan. No? Meron tayong wisdom dyan sa secular na pag-aaral. But you know, Christian, ang sinasabi ng Panginoon is to have a wisdom which is from heaven. Amen? Ang karunungan na nanggagaling sa langit. Is it possible for us, Christian, to have heavenly wisdom? Yes. Possible po sa atin, posible po sa atin, because our Lord's presence is in heaven and always looking for His children. Ano po? Laging tinitingnan ng Panginoon yung bawat isang anak. Bawat isang mananampalataya. And you know, Christian, bawat isa sa inyo, meron kayong tinatawag na Anghel de la Guardia. Do you believe that? Amen? Tama po ba? O nakita ko yun. Meron po pala talaga, ano po, na tagapagbantay na binibigay ang Panginoon. Ano po? So, mga minamahal, nais ng Diyos, nais ng Panginoon na mabuhay tayo sa Kanya. Kaya ito po yung mga bagay na dapat manatili. Ano po? Manatili po sa atin. Panatilihan po natin itong mga bagay na ito. Okay? At tulungan tayo ng Panginoon na sa paglakad natin this year 2025, itong mga bagay na ito, itong mga values na to, itong sinabi ng Panginoon in the book of Colossians chapter 3 that we are seeking those things which are above. Okay? Na nasa itaas. Ano po? Yun yung mga bagay na dapat nating panatilihan. Ito yung mga bagay na dapat manatili sa atin. Itong mga values na ito, ano po, na inisaysa sa banal na kasulatan, na sinabi dun sa verse 12, pababa, put on therefore, okay, put on therefore, isuot nyo. Pangalawa po, may mga bagay na dapat na alisin mo na. Amen? May mga bagay na dapat alisin mo na. Alisin mo na yan. Ano yun? Mga bagay na dapat iwaksi. Di ba? Tama ba? Iwaksi. Alisin. Ano po? Sa ating buhay. Okay? Ano yun? Ano yung mga alisin mo na? Baka hanggang ngayon, meron ka pa dyan. Mga maling aral. Amen? Iwaksi mo na yan. Yung mga maling aral. Di ba? Ano pa? Yung mga filosofiya. Okay? The philosophers of men. Di ba? Sabi ng Bible, yung vain deceit, chapter 2, di ba? Colossians chapter 3. Saan na yan? Colossians chapter 3. Balikan natin. Colossians chapter 3, verse 2. Set your affection on things above, not on things on the earth. Okay? Colossians chapter 2 pala. Chapter 2, verse 8. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Ano po sabi dyan? Mag-ingat kayo na baka kayo mabihag ng sinumang tao sa pamamagitan ng mga filosofiya, mga walang kabuluhang panlilinlang, ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan, at hindi ayon kay Kristo. Mga minamahal, alisin na natin ito. This is the things that we must release. Ano po? Alisin na natin. Alisin na natin. Ano yun? Mga maling aral, mga filosofiya ng tao, yung vain deceit. Ano ba yung vain deceit po dito? Na sinasabi po dito sa verse 8. Okay? Mga walang kabuluhang panlilinlang. Amen? Vain deceit, pandaraya. Alisin na po natin yon. Ang Kristyano hindi po mapagdaya. Amen? Are you with me, Christian? Kung Kristyano ka, huwag ka mandadaya. Kung Kristyano ka, huwag ka mamimeke. Amen? Kristyano, anak ng Diyos, nandaraya, namimeke. Hindi po tayo kasama doon. Amen? Quality Christian tayo. Amen? Tama po ba? Vain deceit, alisin na natin yan. Ano po?
Alisin mo na yan. Traditions of men, alisin mo na yan. May mga Kristyano nandun pa rin sa tradisyon. Amen? O yung sa probinsya, bigyan ko example. Sa probinsya, partner, no? Uso pa yung piyesta doon sa province. Ay, nako, sa amin, pag na-piyesta, nakatay talaga eh. Katay. Brother Edgar, katay yan. O, tingnan mo, January, piyesta doon sa amin. Alam, uwian pa yung mga taga Maynila sa piyesta, no? Tradisyon po yun eh. Di ba? Pero doon sa amin, sa church, giniba na yun. Siyempre, mga members, hindi na nagpe-piyesta. Tama po ba? Amen? Pero kung Kristyano ka, nagpe-piyesta ka pa, eh, pabira, tradition of men yun eh. Sabi ng mga tao doon sa amin, Pastor, may piyesta po ba yun? Wala ho. Hindi ho. Ganun po ba, Pastor? Kala ko, meron, mamimiyesta po kami sa inyo eh. Sa ibang barangay. Di ba? Kasi bakit? Mga pastor doon nagpipesta eh. O, di ba? O yung mga ibang church, di ba? Ibang Christian church, nagpipesta din sila eh. Merong church doon na Emmanuel Church, nagpipesta sila. Merong church doon, Living Spring, nagpipesta sila. Di ba? Merong Baptist Church, walang piyesta. Amen? Sabi nila, kakaiba itong Baptist na to. Ano ba to? Kaya yung mga Baptist word eh. Amen? Kaya mga weird kayo eh. And don't you know, alam mo ba yung mga Kristyano, ibang dating mo sa sanlibutan. Amen? Salamat sa Diyos, Baptist pa tayo. Baptist ka pa. Di ba? There was a man sent from God whose name was John the Baptist. Amen? We are proud being a Baptist Christian. Amen? Bakit tayo naging Baptist? Because of John the Baptist. Tinawag siyang John the Baptist. Hindi naman yung John the Catholic. Eh. Amen? Hindi naman yung John the Saksi. Tama po ba? Hindi naman yung John the Mormons. Ano sabi doon? John the Baptist. O, di ba? So, dapat proud tayo. Amen? Kakaiba talaga ang Baptist. Ano? Oo. Kaya pag nasa labas tayo, sa sanlibutan tayo, iba din ang dating natin kahit anong pagkapangit ng Kristyano. Sa mata ng tao, maganda eh. Naniwala kayo lang? Amen? Kahit na hindi ka gwapo, Brad. Tingin sa'yo, gwapo ka eh. Diba? Yun ang blessing talaga doon ng Panginoon. Amen? Parang hindi kayo naniniwala. Totoo yun. Amen po ba? Nakita ko na yun many times. No? Meron kami kasamang pastor, Joey Ando. Sabi niya, itong pagkapangit ko na to. Pero yung asawa niya napakaganda. Diba? Anong sabi ng iba? Ano ba tawag doon? Parang nakuha niya. Anong tawag doon? Gayuma? Pastor, ano ba yung inuma mo? Mga ganun niyo. Amen? Diba? Iba po ang anak ng Diyos. Amen? Maraming privilege, marami kang, sa Panginoon. Pero minsan, tayo mga Christian, hindi mo alam gamitin yan. Amen? Hindi natin alam gamitin. Kaya dapat alam mo gamitin. Alam mo kung ano yung dapat meron ka, alam mo yung dapat na mananatili sa'yo, alam mo kung ano yung dapat na tatanggalin mo. Amen? Ito mga filosofiya, kalimutan mo na yan, tanggalin mo na yan. Ito mga false doctrine, ito mga tradisyon, tanggalin mo na yan. Amen? Alisin mo na yan, tradition of men. Yung mga rudiments of the world, alisin mo na yan. Okay? Yung mga fleshly desire, fleshly deeds, sabi ng Bible, alisin mo na yan. Sa Colossians chapter 3, verse 5 to 10. Okay? Alisin mo na yan, itapon mo na yan. Hindi po nais ng Panginoon yon. Okay? Yung pagiging makasarili, alisin mo na yon. Yung pagiging marumi, alisin mo na yon. Sabi diyan, inordinate affection, evil concupiscence, covetousness, makasarili. Sakim. Dapat ang mga Kristyano hindi sakim. Amen? Amen po ba? Dapat hindi masakim. Kasi yung covetousness po mga kapatid, naglalayo sa tao sa Diyos. Yung covetousness. In Colossians chapter 3 verse 5, di ba? Covetousness.
yung kubetos kasi yung pagiging sakim. Alam mo yun, ito yung mga tao na wala silang ginawa kundi yung saganang kanila. Akin, ako, self-centered ba? Ako pa rin. Akin pa rin. Amen? That's the word kubetos. Mas maganda yung God loveth a cheerful giver. Amen? Yung mapagbigay ba? Tama po ba? Mapagbigay. No? Mapagbigay. Hindi yung masakim. Gusto niya siya lang lagi. No? So, yun po yung isang mga bagay na dapat alisin. Yung anger. No? Yung bitterness. Yung pagkagalit. Yung lagi na lang galit. Yung lagi na lang galit sa mundo. Amen? Parang hindi na-enjoy yung buhay sa Panginoon. Ano po? Anger. Sabi dyan, wrath. Halos pag magkapareho yan eh. Malis. Ito na. May mga Kristiyano, mapagmalis siya. Amen? Tama po ba? Full of malis. Sa demonyo yun eh. Sa devil yung malis eh. Tama po ba? Hindi naman galing sa Diyos yun eh. Yung malis is from the devil. Kaya sabi ni Lord, alisin mo na yan. But now you also put up all this anger, wrath, malis. Di ba? Nandyan? Malisya. Tama ba? No? Ito yung nagda-damage ng isang tao. Minsan may mga character assassination ito. 'Di ba? Sinisiraan yung isang tao because of malice. Tama po ba? Alisin na natin 'yon. Blasphemy. Ano yung blasphemy? Yung slanderer. Okay? Blasphemy. Filthy communication. Lying. Okay? And those are the tactics of the devil. Para tayo ma-defile. No? Para tayo masira. Mga taktika po ng kaawayan. Ng diablo. Okay? So, this year 2025, alisin na po natin yun. Amen? Isipin natin, ano kaya mayroon dito na sinabi ng Panginoon? Eto pala, mayroon ako dito. Kailangan ko itong alisin. Amen? Amen po ba? Kaya lying, when we lie to one another, we are using the tools of the devil. Kinakasangkapan ng diablo yan. Ano po? At ito pong karakteristik na ito, wala itong lugar dapat sa mga anak ng Diyos. Amen? Alisin na natin yan. 2025 na ngayon, dapat wala na po yun. Amen? Dapat tanggalin na natin lahat yan. Ano po? And then lastly, panghuli. Na? Pag panghuli na, thanks the Lord. Amen. Yung mga Christian, amen. Tum na ako eh. Di ba? Joke lang po. Di ba? Lastly, may mga bagay na dapat mong alalahanin. Mga bagay that you're going to remember. Mga bagay na dapat mong isipin. Dapat mong alalahanin. Na? Balikan natin yung Colossians. Colossians chapter 3. Okay, doon sa ating text, verse 3 to 4. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then he shall also appear with him in glory. Kagabi, pinag-uusapan namin yung Bible student, yung rapture. No? Doon muna kami, ano ba yung pinag-usapan natin kagabi before rapture? Napunta sa rapture, partner eh. No? So sabi po dito, kapag si Kristo ay siyang ating buhay, ay mahayag. Kung gayon ay mahayag din kayong kasama niya sa kalwalhatian. Amen? Thanks the Lord, Christians. Ako, alam mo, ang gusto ko, ang prayer ko, buhay pa ako mag-rapture. No? Pastor Bong, ganon din yata. Mas maganda, maranasan natin yung rapture. Oh. Amen? Yung to caught up in the air, di ba? To meet the Lord in the air. Sasalubungin natin ang Panginoon sa lapaap pagdating ng rapture. No? Siguraduhin lang natin, Christians, na hindi ka may iwanan sa rapture. Amen? Are you saying? Amen. Merong hindi nagsabing amen. Siguro hindi pa save yun. Hindi, joke lang. Minsan nahihiya lang yun, ha? Are
Are you saved? Amen. Di ba? Ligtas ko sa biyaya ng Panginoon. Amen? Praise God. Ligtas kayo ng pinakamahalaga. Ano po? So, ano yung mga dapat nating alalahanin? Ano? Alalahanin mo na si Kristo namatay na para sa iyo. Amen? Kaya sabi ni Jesus Christ, it is finished. Tetelestai. In Galatians chapter 2, verse 20, I am crucified with Christ, nevertheless I am, tama ba yan? Galatians 2:20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Di ba? I live, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Christian, alalahanin mo, ano po, that you are crucified with Christ. Amen? Hindi na kailangan itapo si Kristo sa iyo. Amen? Nauli para sa iyo. You are crucified with Christ. Remember that Jesus Christ was crucified for you. Okay? Napakot na si Kristo para sa atin. At we need to grow deeper in the things of the Lord. Dapat lumago ka na. Kaya pag may mga Kristiyano dito, 5 years ka ng Christian, 10 years ka ng Christian, 15 years ka ng Christian, and you are not growing, there's problem. Amen? May problema ka. No? 10 years ka ng Christian, 15 years, 20 years, tapos hanggang ngayon matitisurin ka pa rin. There's something wrong. Amen? 10 years ka na, 20 years Christian, pero hanggang ngayon, ikaw pa rin ang binibisita. There is something wrong. Dapat ikaw na yung nagbibisita. Amen? 20 years Christian, hanggang ngayon, ikaw pa rin ang binabible study. Dapat ikaw na nagpabible study. Amen? 20 years Christian onward, lagi pa rin binibisita. Alam niyo po, ako, bihira ako magbisita ng mga members. Matatagal ang member, hindi ko binibisita. Binibisita ko yung mga bago. Sinusamining, discipleship. Pag mga luma, mga datihan na, sila na dapat magbisita. Kasama ka dapat magbisita. Amen? Ikaw na dapat mag-Bible study, hindi ka na dapat i-Bible study. Amen? Tama po ba? Para malesen naman yung effort, yung strength ng pastor at sa mga kapatiran na involved, ano po, sa ministeryong ito. Tama po ba? Pag may okasyon ka, paano malalaman ng pastor mo pag hindi mo in-inform? Pastor, pwede po ba kayong mangimbitahan dito sa bahay? Meron po kaming occasion. Dapat ganun. Amen? Yung pastor, automatic pupunta yun doon. Tama po ba? Amen? Pero kung yung members nagtatampo bigla, alam mo, may member akong ganun eh. Nagtampo, hindi ako pupunta. Pastor, nagtampo, hindi ako nakapunta. Eh, ang tanong, in-inform ba ako? Wala naman. Kita mo lang yun. Hindi ako in-inform, Brother Edgar, pero nagtatampo at hindi nagpunta sa church kasi hindi daw pumunta sa okasyon niya. Sabi ko, sino ba nag-inform? Sabi ng member, di ba in-inform kita? Ay, nakalimutan ko, brother, sister, kasi hindi ko na-inform sa pastor. Pero sino dapat nag-inform? Yung mismong kapatiran na may okasyon. Amen? Yun lang, nagtampo na. Hindi nag-church. Eh, siyempre, ang pastor, bibisitahin. Binisita ko naman. Ayun, nasa ulihan. Nag-church pa rin. Nakakalungkot talaga, no? Alam mo kung ilang taong Kristiyano na yun? 15 years. Kasi yung gawain po namin doon, 24 years na. From mission. 5 years mission ako, 19 years na church. Ano po? All in all, 29 years na akong preacher. 5 years dito sa Manila, 24 years sa Isabela, sa Region 2. Okay? So, Christian, mga minamahal, ito yung mga bagay na alalahanin natin. Ano po? Na sinasabi, alalahanin mo na meron kang
eternal security na binigay ng Panginoon. Amen? Alalahanin mo na meron kang ministeryo na binigay ng Panginoon that you are going to fulfill. Na dapat mong gampanan yung ministeryo na binigay sa iyo ng Panginoon. Ako natutuwa ako dahil nakita ko dito may pagkakaisa. Amen? Hindi naman lahat pastor nakikisa. Uy, kung hindi ka nakikisa, makisa ka na. Tama po ba? Amen? May ministeryo tayo na binigay ng Panginoon. So, Christian, maliwanag po, na itong mga bagay na ito, dapat alalahanin mo. Alalahanin mo, naligtas ka na. Amen? Alalahanin mo, binigyan ka ng buhay na walang hanggan ng Panginoon. Alalahanin mo, you are crucified with Christ. Amen? Alalahanin mo, may eternal security ka na binigay ng Panginoon. Alalahanin mo na ikaw ay binigyan ng ministeryo ng Panginoon. That in this year 2025, kung paano ka naging involved in the ministry in the year 2024, dapat masigitan natin in 2025. Amen? Yun po yung mga kapatid. Kung ikaw ay naging prayerful in the year 2024, dapat mas maging prayerful ka in the year 2025. Amen? Kung ikaw ay ikaw ay giver ng year 2024, dapat mas lalong giver ka in the year 2025. Kung ikaw ay soul winner in the year 2024, dapat mas maging soul winner ka in the year 2025. Amen? In this year 2025. Christians, mga minamahal, hindi dapat nababawasan, dapat lumalago. Amen? Dapat nagmo-multiply. Dapat nagdaragdag. Ano po? Yung ating pong lalim ng relasyon sa ating Panginoon. In 2 Timothy chapter 4, last text na babasahin ko po. 2 Timothy chapter 4 verse 7, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Ano sabi ng Apostle Paul? Ako ay nakipaglaban na mabuting pakikipaglaban. Ako, natapos ko ang aking takbuhin at naingatan ko ang aking pananampalataya. Mga minamahal, this is what we need to remember as we fight the good fight of faith. Amen? Fight the good fight of faith. Dapat makipaglaban tayo. Ano po? Na maayos, ng mabuting pakikipaglaban. Tapusin natin ang takbuhan. Pag hindi ka pa tapos, hindi ka pa tapos. Amen? He who began a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Amen? Christians, pag hindi ka pa tapos, hindi ka pa tapos. Kaya there is no retirement in the service of the Lord. There is no retirement in serving God. Wala po hanggang sa tayo kunin ng Panginoon. Amen? Kaya sabi ng Apostle Paul, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Nanalangin po tayo. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na binigay niyo po sa amin sa araw na ito. We thank you, Lord, for these things. At sa mga paalala mo, Panginoon, at sa mga salitang ito, Lord, na amin pong nakita at amin pong muling nasaliwa, Panginoon, in the book of Colossians, na may mga bagay na dapat manatili sa amin. May mga bagay na dapat naming iwaksi, mga bagay na dapat naming alisin, at mga bagay na dapat naming alalahanin, Panginoon, sa buhay na ito. Your goodness, yung kabutihan niyo sa amin, Panginoon, yung ginawa niyo sa amin, ay palagihan naming maalala, Panginoon. Kaya ngayon sa oras nito, habang tayo po nananalangin, nakapikit, nais ko pong manawagan sa oras na ito. Na-realize po natin, Lord, yes, Panginoon, nais ko po, Panginoon, na manatili ang mga bagay, ang mga godly virtues sa akin, at manatili ang mga bagay na ito, Panginoon, sa buhay ko bilang isang Kristiyano. Nais ko po, Panginoon, na alisin, iwaksi ang mga bagay na hindi karapat-dapat sa akin. Panginoon, nais ko pong
maalala na ako po'y iniligtas nyo at kayo ay napako sa krus, sa Kalbaryo na kasama ako. Panginoon, nais ko pong alalahanin na sa pamagitan na ito ay mas lalo nyo po akong gamitin sa ministeryo na pinagkaloob nyo po sa akin. Christian, if that is your prayer, will you raise your hand and says, Lord, yes. Panginoon, opo. Yes, amen. God bless you, brother. Yes, sister, God bless you. Sa lahat po ng taas ng kamay o hindi ka man nagtaas, ito yung nais mo. Ito yung pinaalala sa iyo ng Panginoon. And sasabihin mo, Lord, yes, I need to fight, to fight a good fight of faith. I have finished my course. I have kept the faith na sinasabi ng Apostle Paul. Lord, nais ko po mangyari sa akin ito. Panginoon, kilusin niyo po ako. Panginoon, tulungan niyo po ako. Christians, will you come forward in the altar? Will you come forward in the altar and talk to the Lord in prayer? Talk to the Lord in prayer. Kausapin mo ang Panginoon. Panginoon, ito po nais ko, Panginoon. Ito po yung heart desire ko. Come on, Christians, don't be shy. Will you come forward in the altar? Umakbang po tayo. Manalangin tayo. Dumako tayo sa unahan. Maluwag po ang altar dito. Dumako tayo. Lumuhod tayo sa Panginoon. Kausapin natin siya. Kausapin mo ang Panginoon. At sabihin mo sa Panginoon, Lord, yes, salamat po na panalaanan niyo ako sa oras na ito. Come on, Christian. Will you come forward? At sabihin natin kay Lord, Panginoon, tunay nga na kayo ang Diyos ko. Panginoon, tunay nga na kayo ang dapat kong panatilihan. Na dapat kayo lamang, Panginoon, ang akin pong maging focus, Panginoon, sa buhay na ito. Kayo ang una sa buhay, Panginoon, sa aking buhay. Hindi po ang sanlibutan, kundi kayo, Panginoon. Come on, Christian. Meron pa po ba? Meron pa po ba before we close in prayer? Meron pa po ba? Pastor Bo, tawagan po natin si Pastor Bo. Ang Diyos, sa inyo yung parang siguro, may mga prayer request ka, ang isang sangguni sa Diyos. Mga nais mo gawin this year, na ba magiging tapat, magbasa ng Biblia, magiging giver, magiging nasungin na this year, anong disciple. Kaya may mga desisyon na natin gagawin, guys. We are praying now. And talk to the Lord prayer right now. Sige po. Heavenly Father, we thank you so much sa mensahero na ginamit mo sa umaga nito. Kami po ay napapalahan. Dapat ang aming buhay ay nakatuon sa mga bagay na makalang. Mga bagay na mga spiritual. Things that are godly, things that are eternal, things that are spiritual. Lahat ng bagay na nakamit po namin dito sa lupa, those are temporal. At yan, panandalihan na yan. As we age, year after year, yung mga bagay niya ay maglaho. Mga kapatid po namin ang ginapalasin ng magandang pagawin, halimbawa, bawat sa amin ay tapat, na tuloy na naglilingkod sa inyo, ang hanggang sa dalawang pagawin. Lahat na ito aking dadalangin, pinapasalamatan sa madali sa namang Kristo sa aming Diyos ng Ligtas. Amen. God is all. Bago natin si Brother Wayne, as we